ang sea oil ng 50 sentimos sa kada litro naman ng diesel na ginagamit ng maraming jeep. Ganyan din po ang dagdag singil sa kerosene. Sasabay din ang Phoenix Petroleum na magtataas rin ng presyo ng kanilang diesel. Samantala, posibleng lumampas po sa 10 milyong piso ang magagasto sa inaugurasyon ni na President Aquino at Vice President Binay. Ayon po yan kay Secretary Len Bautista Horn ng Presidential Management Staff. First billing pa lang po ang naturang halaga pero kasama na roon ang para sa mga ilaw at volunteers. Hindi pa kasama rito ang gasto sa Quezon Memorial Circle kung saan ilaraos ang victory party para sa incoming president. At ngayong araw nga, inaasahang makukumpleto na ang pagsasaayos at paggagayak sa Quirino Grandstand. Rain or shine, magiging maayos daw ang lahat sa inaugurasyon. Nasusunod na rin ang plano sa seguridad at setup ng programa sa Quezon City Circle. 6,500 pinagsamang pwersa ng pulisya at militar ang ipapakalat bukas para sa makasaysayang pagsalubong ng mga Pilipino sa ating ika-15 Pangulo. Back to you, Igan. Salamat, Rhea. Bukod po kay Rhea na nasa Quirino Grandstand, si Oscar Oida po. Diyan po nagbabantay sa Quezon Memorial Circle. Diyan po isasagawa ang victory party ni President Noynoy bukas po ng gabihan. Oscar, kamusta ng paghahanda? Kompleto na ba? Yes, Igan, isang araw bago nga yung victory party ng ni President-elect Noynoy Aquino, mukhang halos sa 100% na ang ginagawang preparasyon dito sa Quezon Memorial Circle. Yung entablado na magiging sentro ng pagdiriwang, makikita natin nakasana yung mga ilaw at iba't ibang palamuti. At kahit madaling araw, may nakikita pa rin tayong mga tao na patuloy na nagtatrabaho dyan. Sa paligid naman yung pepwestuhan ng mga media, dahil alam natin, Igan, medyo karamihan, libo-libo inaasahang dadalo ay nakaayos na rin para nga makapag-cover ng maayos yung mga kasamahan natin sa trabaho. Sa katunayan, ilan nga sa mga miyembro ng media ay pumipwesto na dito para nga maging maayos yung pag-cover nila ng victory party bukas. Bukod dyan sa preparasyon, ang speaker sa IGA na balitaan natin ay nakakasana rin at ngayong araw maayos yung sound system. Mga palamuti, kompleto na rin. At yung mga tinatawag na VIP booth dito, may mga tents dito, Igan, na bukod sa pepwestuhan ng mga VIP, ay meron din daw mga tampok na exhibit. Particular itong mga traditional artifacts ng ARMM. At gaya ng mga nauna natin nabalitaan, Igan, yung tampok na pagkain dito para nga raw bumagay dun sa tinatawag na street party ay mga street foods din. So yan ang inaasahang kakainin ni President-elect Noynoy Aquino yung victory party niya bukas dito sa Quezon Memorial Circle. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Nagulat po live mula sa Quezon Memorial Circle. Alam niyo mga Igan, kung tulog man ngayon si President-elect Noynoy Aquino, malamang isa ito sa mga pinagpuyatan niya, yung maging talumpati bukas sa kanyang panunumpa. At may hirit po dyan si Manolo Quezon, tagapagsalita ng Aquino Inaugural Team. Ginawa ng Pangulong halalang finishing touches sa kanyang talumpati over the weekend. Kaya meron na siyang konting time to rehearse a little. Maikling panahon na nga lang ang natitira para mag-ensayo si President-elect Noy sa kanyang speech bukas. Pero ay kay Manolo, kakayanin naman ng ating bagong presidente ang haba ng kanyang talumpati. Hindi na 5, 8 hanggang 10 minuto na po ang naturang talumpati. Gayunman, siniguro raw ng ating next president na interesante po ang kanyang speech. Kaya naman Taglish yung kanyang gagawin kasi may mga dignitaries Tagalog kapag kausap ang mga Pilipino, habang English naman kapag interesa po ng mga dayuang bisita ang kanyang issue. Nag-ensayo na rin si Aquino para sa military honors. Ayan, yung pagsaludo, pagmarcha, ayan. Pero hindi lang yan, puspusan din po ang pagpapapogi kay President Noy, ha? Ano gagawin? Ayan ang dami talagang paberya, di ba? Pero marami talagang nagkakaroon ng haka-haka pa paano nga ba siya mag-iiba ng itsura on the day itself sa inauguration tomorrow. Yung kanyang grupo. Mga outfit niya. Hindi lang siya, pati mga tao sa paligid niya, di ba? Ayos na ayos dapat. Ito, samantala, kung ang kampo ni President-elect Noynoy Aquino busy para sa kanyang panunumpa, ang mga tauhan naman ni outgoing President Gloria Macapagal Arroyo naghahanda para sa
sa kanilang pinakahuling cabinet meeting mamaya po yan. Magsasagawa rin daw ng farewell activities para kay Pangulong Gloria. Gayunman, hindi na nagbigay ng detalye ukol dito ang palasyo. Pagpapaalam man ito at papasalamat kay Gloria o Pangulong Gloria, hindi naman ito mapipigil ang ilang religious groups at mga militante na may huling hirit din na kilos protesta laban sa Pangulo ngayong araw. Ayon sa grupong Promotion of Church People's Response, ito ang kanilang pagbibilang sa mga huling oras ni Pangulong Gloria. Ayon pa kay Bayan Muna Representative Teddy Casino, magsasampa pa rin sila ng mga kaso laban sa outgoing president sa pagbaba nito sa pwesto. Okay, ayan. Pagkatapos ng panunumpa, di ba, hatid siya, no? Didiretso na po sa Giao Auditorium sa Pampanga na Pampanga siya. si Pangulo. Ayan, oh. Ang daming nakaambang daw na mga kaso, patong-patong na kailangan niya rin harapin. Let's see. Ay, gusto ng kagabi, kausap ko yung mga dating gabinete, paalis na. Gusto nila i-welcome para magkaroon na rin ng forum na mag-explain si Pangulo Arroyo sa mga akusasyon laban sa kanya. Oo, Yan, sayang. pamana ni Gloria. Mag-explain siya kung mag-bother siya. Pamana. Ang nakita kong pamana yung yung pagiging vain, no? Yung vanity. Dahil nakita niya, di ba? Parang talaga nagpa-botox eh. May inayos. Oh, Yeah, women are women, so... Ako pa, di ba? why not? Nakikita ko pag salamat doktor, salamat doktor. Pero yun naman talaga namang para bang ina-encourage sa rin niya yung mga dayuhan, no? Na makapanood sa kanya na, dito na kayo magpunta, galing ng mga doktor dito, no? Oo naman. Mura pa. Yung pala yun, mura pala. Yes. Kesa sa Europe o Amerika o yung ating pinakamalapit na kakompetensya, Thailand. Alam mo, meron nga Andito silang, na, meron pati silang sex ginawa change. Pwede rin dito sa atin, wow. Meron silang Everything programa is ha, possible. under Arroyo administration, yung wellness, di ba? Yung Oh, yun. tourism. Yes, Yung ginagawa nila, pag sinasabi ng wellness tourism, kasama na doon yung pagpapabutox at kung ano-ano pang pagpapaganda. Bumata yung looks pero parang bumagsik eh. Di ba? Lalong parang Ganun ba? tumapang, ano? Okay, sa ibang balita naman po tayo, muling umuugong ang balitang mag-o-over the background ng political party si Sarangani Congressman-elect Manny Pacquiao. Sa ulat ng GMAnews.tv, aminado si LP spokesman Congressman Erin Tanyada na nasorpresa siya sa balita. Nagkita raw kasi sila ni Pacquiao noong Martes sa Development Academy of the Philippines, pero wala itong nabanggit tungkol sa paglipat ito sa LP. Pero kung totoo man, welcome naman daw ang pambansang kamao na maging liberal. Minsan ang nanumpa si Pacquiao sa Liberal Party pero sa ilalim ng Atienza Wing. Paksyon na nagtangkang humiwalay noon sa ngayon nananaig na grupo nina Senator Mar Rojas, Senator-elect Franklin Drilon at Senator Kiko Pangilinan at ni President-elect Noynoy Aquino. Tatay-tatayan din kasi ni Pacquiao si dating DENR Secretary dito Atienza. At sa panahong yon, naging kaalyado siya ni Pangulong Arroyo. Pero nitong eleksyon, nag-over the background siya sa Nationalista Party kasabay ng pag-ibigay suporta sa presidential candidate itong si Senator Manny Villar. Sa ilalim na rin ng NP siya tumakbo bilang congressman ng Sarangani. Pero may isang linggo matapos sa eleksyon ang mataan si Pacquiao sa bahay ni Aquino sa Times Street. Courtesy call lang daw ito para sa mga malinaw ng presidential frontrunner. Hindi, kung baguhan si Manny, sabihin natin, practical yun. Diba? Pero kung mga dati